si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hindi naapektuhan sa anumang mga survey numbers at prioridad ang kapakanan ng mga Pilipino. Yan at ilan pang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Mananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mandato na pagandahin ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino at ipagpatuloy ang mga hakbang upang mapabuti ang kabuhayan ng mamamayan ayon sa kanyang pahayag. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nananatiling mataas ang tiwala ng nakararami sa Pangulo kahit pa may mga lumabas na survey ukol sa kanyang trust at performance ratings. Tinukoy ni Castro ang mga pagbabago sa antas ng kagutuman sa bansa at bagaman kinilala niya ang mga datos, binigyang diin niyang patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para tugunan ang problemang ito. Anya, naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo ang mga programa ng gobyerno na naglalayong pababain ang national hunger rate. Dagdag pa niya, hindi tumitigil ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga programa tulad ng walang gutom program at special feeding program. Ayon kay Castro, mahalaga ang mga survey dahil nakakatulong ang mga ito upang maikumpara ang resulta sa mga datos na hawak ng gobyerno, subalit tiniyak niyang nananatiling focus ang Pangulo sa kapakanan ng taong bayan higit pa sa mga numero. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yung majority po ay nandun pa rin po yung kanilang trust sa ating Pangulo. Sabi nga po natin, ano man ang numero, mataas mababa, at hanggat nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin po at hindi po tayo maaapektuhan ng anumang pong numero. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng gobyerno ang Cebu hanggat hindi pa ayos ang lahat. Ipinangako ng Pangulo na tuloy-tuloy ang tulong at suporta sa Cebu matapos ang matinding pinsalang dulot ng Bagyong Tino. Sa panayam sa Campo Aguinaldo, sinabi ng Presidente na kailangang balansehin ng mga ahensya ng gobyerno ang pagpapadala ng tulong sa mga lugar na tinamaan ni Tino at sa mga probinsyang posibleng tamaan din ng paparating na Super Typhoon Uwan sa Hilagang Luzon. Batid din ng Pangulo ang matinding epekto ng Bagyong Tino, lalo na ang mataas na bilang ng mga nasawi sa Visayas. Ayon sa kanya, wala pang maibigay na kabuang bilang ng pinsala at nasawi dahil patuloy pa ang verification. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, mahalagang ideklara din ang state of national calamity dahil sa lawak ng mga lugar na tinamaan ng bagyo at paghahanda na rin sa paparating na Bagyong Uwan. Sa ganitong paraan kasi, mas mabilis na makakagamit ng pondo at makakabili ng mga kailangang kagamitan para sa relief operations. Ngayong araw, biyaheng Cebu ang Presidente para personal na alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang aming binabalanse kung hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na, the same thing, but we will do as much as we can to anticipate dahil marami tayong, if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ng effect. Pero napakabigat nung nangyari ng Tino. Unfortunately the casualty count is very high. Madami tayong deaths that we have suffered. And I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.